Abroad. Ito ay masarap pakinggan sa tainga ng karamihan. Lalo na kung nakikita at nababalitaan natin ang ating kapitbahay ay nasa abroad o nasa ibang bansa. Maayos yung bahay, may sasakyan, parang okay na ang lahat. Maraming nag-a-abroad pamilyado man yan, binata, dalaga, matanda, gustong pumunta sa ibang bansa. Dahil nga naman mas mataas ang sweldo doon kumpara sa ating mahal na bansa. Oo nga, may kataasan ang sweldo sa abroad, pero maraming sakripisyo naman ang kakaharapin ng isang taong nagtatrabaho doon. Lalo na ang tinatawag na homesick. Ay nako, kapag yan aatake sa iyo, agad-agad parang gusto mo nang umuwi. Wala ka na sa konsentrasyon sa trabaho. Kahit may kumakausap sa'yo, parang hindi mo naririnig. Dahil ang nasa isipan mo ay makauwi na sa Pilipinas. Malayong malayo ang buhay ng isang OFW sa kinagisnan sa Pilipinas. Dahil sa abroad, trabaho, kain, tulog ang madalas na routine ng buhay doon. Kahit pa nga pagod na pagod ka at gusto mo nang magpahinga, ay hindi pwede hanggat hindi pa dumarating ang iyong day off o rest day. Maliban lang kung natapat ka sa magandang company, nagbibigay ng magandang sahod. Bukod pa dyan, nagbibigay sila ng 3 araw na rest day sa isang linggo, 2 araw. Pero ang karamihan, bawat linggo, 1 araw lang, 12 oras. Kaya napakahirap ng buhay doon sa abroad. Sabi nga nila, bago may isipang mag-abroad ay mas maiging mag-isip ka muna ng maraming beses para sa huli ay hindi ka magsisisi. Lalo sa mga mag-asawa, bago mag-abroad ang isa sa inyo, isip muna ng matagal, magdesisyon kayo ng naaayon sa inyong dalawa, hindi lang naayon sa desisyon ng isang asawa. Kailangan mag-match yung desisyon yung dalawa. Oo nga, at may Facebook na tinatawag, pwede kayong magtawagan araw-araw, lagi-lagi, pero may mga pagkakataon din na offline kayo. At dyan na pumapasok ang tukso sa bawat isa. Kaya saludo po ako sa mga nag-abroad na buo pa rin ang kanilang pamilya, dahil nalalabanan nila ang kahirapan ng mawalay sa isa't isa. Saludo po ako dyan. Pero ito, huwag din po kayong masyadong magtitiwala, dahil baka marunong lang magtago ng tinatago ang bawat isa sa inyo. Ang pag-abroad ay may magandang may tutulot sa buhay. Meron ding may dudulot na masama. Kaya timbangin po natin if kinakailangan ba na ang isa ay magtrabaho sa abroad at ang isa ay maiwan sa Pilipinas. Kung pwede nga lang, 2 na lang kayong mag-abroad. Pero bihira po yung ganun. Maraming pinagandang kabuhayan ng pag-abroad, pero marami ring nawasak na pamilya dahil sa pag-abroad.